papanagutin si Donald Trump dahil po sa kanyang dito po sa na-create na crisis sa buong mundo. Grabe naman to si Lacson. Ang galing mo talaga, Lacson. Magaling ka sa talkies. Ito naman po si BP Sara, magsisimula na po ngayon yung tinatawag po na mini trial di umano, no? Ni Beatrix Luistro. Jinky Beatrix Luistro ay mag-start ngayon March 25 at hindi po dadalo si BP Sara maski po yung kanyang mga abogado. So ito po ay magandang taktika. Sa tingin natin, naniniwala po tayo rito kay Rowena Guanzon na ito po ay magandang taktika para kay Vice President Sara Duterte. Yan po ang mapag-uusapan natin at mga update po sa kung saan-saan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Alam nyo po, may mga sapaw talaga itong mga kalaban natin. Dahil sa pinauso po nila, actually, eto po si Lovely, lulan-lula din siya eh. Feeling niya, sikat na sikat siya eh. No? Hindi mo alam, Lovely, ginagamit ka lang yan. Ilan na ba nagamit ng mga kakamping dilawan na yan na mga nauna katulad mo? Pagpabor sa kanila, gagamitin at gagamitin lang ng mga yan. Okay. Pinauso po nila yung debate-debate. Nagkaroon po sila ngayon ng alam niyo po itong mga dilawan kakamping, pati mga loyalista, kung ano-ano na lang po ang mabibira pa, pati po mga imagination nila, no? Ipinambibira na po kay BP Sara. Kasi hindi naman po nila masiraan dyan sa mga impeachment na yan. At alam din po naman natin ang kahinat niyan yan. Pagdating po niyan sa Senado, mababasura po yung impeachment na yan. At kahit na nga po, hindi mabasura, kahit na nga po, magtagumpay po sila na hindi po nila mapatakbo itong si BP Sara, tinitiyak po natin na, tinitiyak po natin na mananalo pa rin po ang isang Duterte. Hindi naman po tayo papayag na titigil na lang tayo. Di po ba? Ano yan? Ibibigay na lang natin sa kanila? Hindi po. Patatakbuhin natin, pipilitin natin ang isang Duterte na tumakbo. Oh. Kaya wala po rin eh. Sayang lang, nasasayang po ang panahon, sa bagay desperate po sila eh. Yang mga nagsusulong po hanggang ngayon, desperate po sila kasi alam po nila, nagdeklara na si BP Sara, hindi po pwedeng hindi managot ang mga magnanakaw ngayon. Ngayon, po pwedeng hindi kayo habulin ngayon dahil ano yan eh, mahirap maghabol sa mga magkakapareho. Baka habulin din eh. Pero sa panahon po ni BP Sara, tinitiyak natin na matatapos po ang yung dito na po ay yung sinasabi natin magpapasko, magbabagong taon, mag-Valentine's. Yan na po yan. Yan po ang kinatatakutan nila lahat. Okay? Magsimula na po tayo. Ito po, mga tanong ni Shelo Magno sa mga DDS. Unahin muna natin to si Shelo Magno. Alam niyo po, may tatlo siyang katanungan at iisa lang po. Ang sinasabi po ng mga fans nito ni Shelo Magno, etong mga katanungan ni Shelo Magno ay hindi raw po kayang sagutin ng mga DDS. Okay, pakita lang natin para magka-ideya po kayo kung ano tong mga tanong na hindi raw natin kayang sagutin.
Kaya nga gusto kong sagutin para patunayan Ayan po, mga tanong ni Shelo Magno sa DDS. Kaya ba talagang sumabak ni Sara sa matinong debate? Ikalawang tanong, naninindigan ba talaga si Sara para sa kababaihan? O tikom lang ang bibig niya kapag kabastusan ay galing sa sarili niyang kampo, gaya ni Representative Suntay at Atty. Topacio? At ikatlo, ano ba talagang ambag ni Princess Sara sa paglaban sa korupsyon? Yan daw po ang mga bagay na hindi kayang sagutin ng mga DDS. Okay, pagbibigyan naman natin kasi syempre wala pa naman yung impeachment, alas 10 pa naman po, di ba? Alas 10 pa po nila isasalang si BP Sara. Pagbigyan po natin, sagutin po natin isa-isa. Para po sa kasiyahan ni Shelo Magno at ng mga fans niya na wala tayong kakayahan sumagot. Okay, sa unang tanong, kaya ba talagang sumabak ni Sara sa matinong debate? Alam niyo, pinauso lang po yan ni Lovely. Kaya mo tinatanong yan, Magno. Kasi kayo, mga mang-uuto kayo kay Lovely Granada. Magtapatan na tayo. Ginagamit nyo lang si Lovely Granada dahil nag-viral siya. Yung paghamon niya ng debate, bigla nyo na-realize, oo nga no, bakit hindi namin hinamon noon pa si BP Sara ng debate? Diba? Nakaisip kayo bigla dahil ang pupurol ng utak nyo Ang tagal na ng confidential fund, ang tagal na ng Mary Grace Piatos. Pero yun pa rin yung pinanghahawakan nyo na pambanat kay BP Sara. Biglang may dumating na fresh ang pagmumuka. No? Isang napakagandang babae. Ang ganda Lovely, pangalan pa lang, Lovely na naghamon ng debate. Bigla nyo na-realize, pwede pala yun. Sana ginamit namin yun. Kasi po itong mga to, pare-parehas po yan. Ano pagkakapareho nila? Mahilig po sa optics, mahilig po sa palabas. Palabas lang naman yan Ang una kong tanong, talaga ba naniniwala kayo na matalino si Lovely Granada? Ikalawa kong tanong, kami naniniwala kaming matalino si BP Sara In fact, susuportahan namin siya bilang presidente ng Pilipinas. Eto tanong ko sa inyo, lalo na sa iyo, Shelo Magno. Bilib na bilib ba talaga kayo kay Lovely Granada? O ginagamit nyo lang siya dahil nag-viral? Di ba? Ngayon, kung sinasabi nyo bilib talaga kayo, bakit hindi nyo patakbuhin presidente? Itapat ninyo kay BP Sara. Siyempre, hindi nyo gagawin yun. Dahil pinamimilian nyo na presidente, si Lenny Utz, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, at si Risa Ontiveros. Hindi naman kayo naniniwalang magaling talaga si Lovely. Baka nga sa kwentuhan ninyo, sige, gamitin lang natin ang gamitin yan. Kasi kung totoo kayong naniniwala kay Lovely, na mahusay dahil hindi nila labanan, takot lahat ng DDS, siya na lang gawin yung presidential candidate. Para magkaalaman. One-on-one sila ni BP Sara. Pero hindi naman kayo naniniwala Wala namang naniniwalang magaling yan Hindi kami naniniwalang magaling yan. Lalong hindi kayo naniniwala na magaling yan si Lovely. Ginagamit nyo lang si Lovely hanggang may kumakagat pa kay Lovely. Ang dami nyo nang ginamit na ganyan. Okay, sagutin na natin isa-isa. Kaya ba talagang sumabak ni Sara sa matinong debate? Hindi po best debater ang tinatakbo ni BP Sara. Ang tinatakbo niya po ay presidente ng Pilipinas. Kung ang tanong nyo, kaya niya bang mamuno bilang presidente? Opo. Napatunayan niya na yan sa Davao na kaya niyang mamuno executive. Napatunayan niya na dahil sa dami sa mga
achievement ng Davao City nung panahon ni BP Sara. Pero kung ang question po ng debaters, napakarami po siguro na mas magagaling na debater kay BP Sara. Pero hindi naman po yan usapin eh. Ang tanong, yung mga na-awardan ba na best debater sa iba't ibang universidad, may kakayahan bang mamuno kahit barangay captain lang? Magkaiba po yung debater at saka presidente. Okay, ikalawa niyang tanong, naninindigan ba talaga si Sara para sa kababaihan? Hindi lang po siya sa kababaihan. Bilang future president, pinaninindigan niya po yung mamamayang Pilipino. Again, hindi po siya tumatakbo bilang representative ng mga kababaihan party list. Siya po ay tumatakbo bilang presidente. So hindi lang po kababaihan ang kanyang ipapaninindigan, kundi lahat po ng uri ng sex. Okay? Pati nga hindi sex, pati nga pananaw, katulad ng mga LGBTQ, RSTUV, WXYZ, iginagalang din ni BP Sara. Ikatlo, ano ba talaga ang ambag ni Princess Sara sa paglaban sa korupsyon? Okay, bilang Davao City Mayor, numero 1 po, sa lahat po ng pamilyang Duterte na nanungkulan bilang Davao Mayor, sa lahat po ng kanilang panunungkulan, nangunguna po yung paglaban sa korupsyon. Kung hindi po sapat yan, kung ngayon po ang iniisip ninyo, ipwera yung pagka-mayor, aba, si BP Sara po, ang unang naglantad sa korupsyon ni Martin Romualdez at ni Saldico. Ni hindi nyo nga mabanggit na korap si Martin at si Saldico. Pero si BP Sara po, walang habas niyang pinangalanan. Wala pa pong nag-aakusa kay Martin at kay Saldico na sila ang puno ng korupsyon dito. Inakusahan na po sila ni BP Sara na sila ang pinuno ng korupsyon. Sila ang may control ng budget ng Pilipinas. Si BP Sara po consistent na nag-expose ng korupsyon ng BBM government na hindi nyo ginagawang mga dilawan kakamping at mga makabayan black. Hindi nyo tinutukoy yung korupsyon sa BBM government. Yan yung sinasabi natin. Tinatanong mo, ha? Meron ano ang ambag ni Princess Sara? Siya lang po yung mga Duterte group na pinamumunuan na kinikilala si BP Sara. Yan lang po ang mga tunay na grupo na tunay na lumalaban sa korupsyon. At pinamumunuan po yan ni BP Sara. Hindi ba kayo nakikinig ng kanyang mga speeches? Hindi ba kayo nakikinig ng kanyang mga saloobin? Ng kanyang mga press con? Aba, makinig kayo paminsan-minsan para malaman nyo kung paano po nilalabanan ni BP Sara yung korupsyon. In fact, naipangako niya na yung kanyang vice president ang gagawin ay gagawin niyang corruption Sara. Nakatutok lang sa pagsugpo sa korupsyon. Oh, hindi ba namin kayang sagutin yung mga tanong ni Shelo Magno? Napakasimple lang ng mga tanong na yan. Ay yung tanong namin ang hindi nyo kayang sagutin. Bakit hindi nyo mapangalanan yung mga pinuno ng korupsyon sa Pilipinas? Ikalawa, bakit kain suka kayo sa mga pinuno ng korupsyon? Bakit na imbes na labanan nyo yung korupsyon, kakamping nyo pa yung mga corrupt officials? O, yan ang sagutin nyo, yung grupo nyo, Shelo Magno. Bakit hindi nyo binabanatan yung BBM government? Ngayon ang panahon, breaking all records, ito na ang pinaka-worst corruption na hinarap ng Pilipinas. Alam nyo kung bakit? Kasi kain suka kayo. Mas gusto nyo pa na manakawan ng Pilipinas kaysa maging pinuno si Sara Duterte.
Kaya ginagawa nyo ang lahat ng paninira kay Sara Duterte na hindi naman kailanman naging epektibo. Habang sinisiraan ninyo, wala na po yung Sararan, Sara All. Nananawagan lang tayo ng Sararan nung hindi pa po tatakbo. Ngayon po, tatakbo na po. Nagdeklara na nga eh. Support na po tayo, hindi na po Sararan. Support Sara Duterte na po tayo. Bakit ayaw po ninyong labanan yung banatan man lang? Kung ayaw nyo yung term na labanan, bakit po Duterte po ang binabanatan nyo kahit nasang katutak po ang korupsyon? Tapos sasabihin nyo na hindi namin kayang sagutin. Napakasimple lang naman yan. Kayo hindi nyo kaya. Yung nauna ko pang tanong, kung bilib na bilib kayo kay Lovely Granada, gawin yung presidential candidate. Suportahan nyo. Hindi nyo naman po kaya eh. Bakit? Kasi si Lovely Granada po ay wala naman kayong bilib kay Lovely Granada. Baka nga pinagtatawanan nyo pa yan eh. Katulad ng pagtatawa namin sa kanya. Kita nyo po, feeling niya tuloy, ang tali-talino niya talaga. Ang dami namang humahamon sa kanya ng debate, kay kapwa niya vlogger. Okay. Punta na po tayo rito. May mga ilang tayong sasagutin dito. Yung may Magic 12. Tignan po ninyo. Sila po maglalabas ng Magic 12 ni BP Sara. Wala pa nga sinasabi si BP Sara. Ito raw po yung Magic 12 ni BP Sara. Si Chanco. Nangunguna pa si Chanco eh. Si Magalong. Si Escudero, Cayetano, Estrada, Villar, Guanzon. Singson, Duterte, Herrera, Bondok, at Eliasar. Wala kayong patatakbuhin sa mga Duterten. Ito sa tingin niyo maniniwala kami. Huwag po kayong basta magpapaniwala. Si Magalong kasama sa Senate slate ni BP Sara, utot nyo. Hindi ba kamakailan lang naghanap yan ng gagamba? Okay, punta na po tayo rito kay Ping Lacson. Ito po si Ping Lacson. Hinahanap natin kahapon kasi nagwawala yung mga senador kahapon. Lalo na si Loren Legarda. Kino-question bakit hindi i-considera na crisis ngayon, di ba? Alam po ninyo, wag po kayong mas marunong pa kay Vice President Sara Duterte. Wag kayong mag-alala, hindi nyo kami mauuto. Okay. Ping Lacson, nais papanagutin si Donald Trump. Ayon kay Ping Lacson, nasa krisis ang Pilipinas kasama ang buong mundo dahil hindi umubra ang brinkmanship ni President Trump. Sa katunayan, bumalik ito na parang boomerang. Dapat siyang papanagutin ng buong mundo kabilang na ang sarili niyang bansa, ang Estados Unidos. Ang ganda, no? Ito talaga si Lacson, sabi nga sa inyo, yung kasabihan namin na sa Bulacan, akmang-akma rito kay Lacson eh. Para kang sili, sahog sa lahat ng potahe. Alam nyo kung bakit? Lahat may reaksyon si Lacson. Lahat meron siyang say. Lahat meron siyang mga pananalita. At hindi simpleng pananalita, matitindi. Matitindi ang mga binibitawang salita nito ni Lacson. Mabibigat kay ika nga. Isa lang po ang hindi niya kayang bigatan. Yung trabaho niya sa Blue Ribbon Committee. Alam mo Lacson, wala namang problema kung sino man ang gusto mong papanagutin. No? Kaya lang, pakikinggan ka ba ng mga Amerikano? Kung pananagutin nila si Donald Trump, hindi dahil sa'yo. kung ang mga Amerikano
ay magalit kay Donald Trump hindi dahil nagsalita ka na dapat papanagutin si Donald Trump. Yung mga sinasabi mo na yan, tokes mo lang yan na wala namang kahinatnan. Pero, nag-aaksaya ka ng panahon dyan para pumuna dyan sa mga nangyayari dyan. Okay lang naman din yun. Kung nagagampanan mo yung trabaho mo dito sa Pilipinas. Ika nga, di ba? Bago mo pa panagutin yung presidente ng ibang lahi na sa tingin mo ay nagkasala sa mundo, ay bakit hindi mo muna panagutin yung mga leader ng Pilipinas na nagkasala sa Pilipinas? At yan po ay within your power. Ha? Ito talaga may power kasi lang papanagutin. Yung gusto mong panagutin si Donald Trump, wala po yan, walang makikinig sa'yo. Sabihin pa ng mga Amerikano, huyo. Mahuyo ka pa dyan. Pero dito sa Pilipinas, mayroon kang mga pinuno ng pamahalaan na pwedeng habulin ikaw mismo sa kapasidad mo bilang pinuno ng Blue Ribbon Committee. Isa sa pinaka makapangyarihang komite sa Senado. Alam nyo ba yun? Alam mo ba yun? Nang pinamumunuan mo ang isa sa pinakamakapangyarihang komite sa Senado? Dahil ang komiteng pinamumunuan mo ay may kakayahang maparusahan. Ulitin ko, ang komiteng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan mo may kakayahang maparusahan ang mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi mo kinakailangan magsalita ng kung ano-ano laban. Hindi naman hinihingi opinion mo ng mga Amerikano. Wala kang pakialam sa kanila. Wala rin kaming pakialam kung anong gusto sabihin mo kay Donald Trump. Ang gusto naming pakialaman mo, yung sarili mong committee na pinamumunuan mo, na pwedeng mapanagot mo yung mga magnanakaw dito sa Pilipinas. Dito kami pananagutan. Dito mo sila papanagutin. Dito ka mag-imbestiga, dito ka magpakitang gilas. Kung ano man yung gusto mong ipakitang gilas dito sa bansa natin. Dahil dito, isa ka sa pinakamakapangyarihang tao. May kapangyarihan ka dito, na mapanagot yung mga totoong magnanakaw, yung mga bilyon-bilyon ng mga ninakaw, yung mga magnanakaw na nakakabili ng mga mansyon sa Forbes Park, nakakabili ng mga sangkatutak na luxury cars, nakakabili ng mga mansyon sa ibang bansa, nakakabili ng mga eroplano at helicopter. Dito ka magmagaling. Dito, sa bansa mo, na may silbi ka rito. Kung gagampanan mo yung trabaho mo, ang laki ng silbi mo sa mamamayang Pilipino. Ang laki ng silbi mo sa mga mamamayang ninakawan. Ang laki ng silbi mo sa mga mamamayang naghihintay ng katarungan. Ang laki ng silbi mo rito, hindi sa Amerika. Hindi ka papansinin dun. Dito, bawat kilos mo, pwede mong papanagutin. Pwedeng masiyahan kami sa'yo. Pero anong ginagawa mo rito? Tagapagtanggol ka ng mga... Hindi naman natin masabing tagapagtanggol ka. Hindi mo naman sila pinagtatanggol ng harapan. Di ba? Ikaw ang isa sa dahilan, ikaw ang nagiging balakid para makamtan namin yung katarungan laban sa mga magnanakaw. Dahil hindi ka nag-iimbestiga. Imbestigahan mo yung mga magnanakaw. Imbestigahan mo kung sino mastermind
Matanda na kayo ni Tito Soto. Dapat nag-iiwan na kayo ng legacy. Alam mo, kalimutan mo na lahat. Eto, ma-recommenda mo lang yung mga mastermind na makasuhan at makulong. Kakalimutan na namin lahat. Yung legacy mo, ikaw ang nagpakulong sa mga magnanakaw sa pinakamalaking korupsyon sa Pilipinas. Yun, dun ka na matatandaan. Wala po yan, silbi, yung mga sausaw-sausaw na yan. Yan nga po yan, sausaw po yan. Paano mo papanagutin si Donald Trump? Wala kang kakayahan, wala kang kapangyarihan. Pero sabihin mo, panagutin mo yung mga magnanakaw sa Pilipinas. Mayroon kang kakayahan, mayroon kang kapangyarihan, nasa iyo ang lahat. Hawak mo ang beat. Oy, ano lang ha? Hindi po si Honti po, wala nang kapangyarihan, wala pang kakayahan. Ito po, si Lacson po, may kakayahan yan. Meron pa siyang kapangyarihan, Blue Ribbon Committee siya eh. Si Hontiveros po, panay hangin lang po yan. Ito po iba eh. Ang tunay pong may kapangyarihan, ang tunay pong committee dyan, na talagang kaya nga po pinag-aagawan yan before eh. Kaya nga po nilalagay dyan yung mga pinakamahuhusay na abogado. Hindi simpleng abogado, pinakamahuhusay na abogado sa Senado. Eh hindi eh. Iba tayo eh. Pinakamahusay na nilagay natin eh. Pinakamahusay na investigador ayon kay Lacson. Kaya sinayang mo. Alam mo, dati pagkakakilala namin sa'yo dahil wala pa namang mga vlogger nung araw eh. Nakaasa lang kami sa mainstream media eh. 'Di ba? Lagi kang laman kasi nag-expose ka. Ganyan lang naman trabaho niyang mainstream media na yan. Pero ngayong meron na pong mga vloggers, natutuklasan namin, ganyan pala trabaho nyo sa Senado. Tumanda na kayo sa Senado at lahat, wala pa rin. Hindi ba? Hawak mo ang beat. Ika nga. Ika nga ng matatanda. Hawak mo ang beat. Beat chokoy. Okay, punta na po tayo rito sa teleserye na magsisimula po ngayon alas 10. Iko-cover po natin yan. Dito na lang kayo kasi dito pwede kayong mag-comment, 'di ba? Doon sa sa Senate hindi kayo pwede makapag-comment doon. Dito sa atin, sa live natin pwede kayong makapag-comment. Sige, magbasa tayo ng mga nila. So ngayon po magaganap itong palabas ni Beatrix Jinky Luistro. Yung mga side comment po, Trillanes aminadong baka ito na ang kanilang huling pagkakataon. Inamin ni dating Senador Antonio Trillanes Deport na maaaring ang 2026 kritikal at posibleng huling pagkakataon upang papanagutin ang kampo ng mga Duterte kasabay ng babala na kapag nabigo ito lalo lamang lalakas ang kalampuersang pampolitika patungo sa 2028 election. Make or break po nila to. Kaya tinodo na nila eh. Eto po, tanong ko lang dito kay Boji D. Speaker, sabi ni Speaker, the House of Representatives is ready to deliver immediate and concrete relief measures following President Marcos' declaration of State of National Energy Emergency. Okay. Kasama ba, Speaker, sa pagtugon nyo sa national emergency? Alam nyo po, pag sinabing national emergency,
iiwan nyo ang lahat. Emergency to eh. Di ba? Halimbawa, nasa trabaho ka. May tumawag sa inyo, emergency. Papaalam ka sa boss mo, boss, may emergency lang sa bahay. Ano man yan. Iiwan mo yung trabaho mo. Ngayon po, national emergency, dapat kung ano man ang ginagawa ninyo sa gobyerno, iwan nyo yan lahat, tumutok lang kayo sa emergency. Kaya po tinawag na emergency. Pero, sa lahat po ng gobyerno, ganyan po yung utos ng Pangulo. EO 101. Whole of government approach. Lahat ng gobyerno, lahat ng tao sa gobyerno, nakatutok kung paano gagawa ng paraan para makaligtas tayo dito sa national emergency situation natin. Pero kasama yung mga congressman, di ba? Pero kakaiba po to. Ha? Sa mga congressman, tutugon kami sa national emergency. Pero tuloy pa rin ang impeachment. Mas priority pa rin nila. Kasi, sino ba nagdadirect sa impeachment? Ikaw ba, Congressman D? Speaker D? Malamang hindi. Ang sinusunod po nila, kaya tuloy-tuloy pa rin ang impeachment, si Trillanes, ayan no? Make or break na nila to. Kinakailangan po nilang ituloy ang impeachment dahil takot na ang mga magnanakaw na congressman na pag naging presidente si BP Sara, una, tapos na. Tapos na po ang kanilang maliligayang araw. Bakit po matatapos ang kanilang maliligayang araw? Hahabulin po sila ni BP Sara. Yan po ang katotohanan. Tapos na. At hindi lang po yun. Hindi lang tapos na ang kanilang maliligayang araw. Tapos na rin po, tapos na rin ang kanilang pagnanakaw. Hindi na po sila makakapagnakaw. At habulin pa sila, baka sa kulungan pa po sila magkita-kita sa finals. Mga magkakatropa pips, uy, tropa. Appear naman dyan. Ilang taon sentensya mo? Reclusion perpetua ako eh. Ha? Ako hindi. 25 years lang. Kaya lahat po sila, tuloy dapat, walang pakialam, may national emergency, unahin pa rin natin yung impeachment. Bakit naman pumapayag yung nagdeklara ng national emergency? Bakit? Mas makapangyarihan pa ba si BBM kaysa sa impeachment? EO 101 lang yan eh. Etong impeachment, pagtugon nila to sa kanilang emergency, sa kanilang sarili. Naghingalo na po sila. Hindi po yung, yan kasi national emergency, naghihingalo lang yung mga mamamayang Pilipino eh. Dito po, pag hindi nila tinuloy yung impeachment, sila po ang maghihingalo. Sino po ang susundin? Yung EO ni President Marcos o yung nagdadirect dito sa mga congressman na unahin ng impeachment? Makikita po natin yan mamaya. Pag nag-declare po si Luis Tro na pansamantala po nating ititigil to dahil may national emergency, nasunod si BBM. Pero pag sinabi po ni Luis Tro na tuloy pa rin ang impeachment proceeding, mas takot sila na makulong sila. Mas takot sila na mapanagot ang mga magnanakaw na congressman. Yan po ang katotohanan. At ang kanilang mga tunay na amo. Ikalawa, saan ka nakakita ng investigasyon na ang mga na si Trillanes ang isa sa mga unang testigo? Paano titistigo si Trillanes kay BP Sara? Nagkasama ba sila?
Si Trillanes ba ay bahagi ng pamilya ng Vice President? Office of the Vice President ba? Kabahagi ba niyan si Trillanes? Kabahagi ba si Trillanes ng DepEd? Yan yung mga pinamunuan ni BP Sara eh. O baka naman kamag-anak ni BP Sara si Trillanes. Baka nakatira sa bahay ni BP Sara si Trillanes. Paano ka titistigo laban kay BP Sara? Ang alam ko po sa mga kinukuhang testigo, ang mga testigo po, may personal kang alam. Halimbawa po, ano ba ang pangunahing binibintang kay BP Sara? Dalawa lang naman, di ba? Siya po ay ninakaw niya ang confidential fund. Hindi naman po pwedeng anomalya pa rin ang sabihin ninyo kasi impeachment na eh. Dapat ninakaw na. So, kung ninakaw po yung confidential fund, bahagi po ba si Trillanes nung pagnanakaw na yun? O siya yung inutusan? O sa kanya ba binigay yung pera? Bakit po siya testigo? Isa pa, yung pag-hire daw ng John Wick para po sa di umano ay assassination ng first family. Tanong, siya ba si John Wick? Para maging testigo siya? Eh kung wala po siyang kinalaman kay BP Sara na hindi niya nakasama sa trabaho, ano po ang testimonyang sasabihin niya? Bakit niyo inaalaw? 'Di ba? Bakit niyo iaalaw si Trillanes na maging testigo laban kay BP Sara? Wala naman silang personal na hindi naman nakasama kahit kailan ni BP Sara yan sa trabaho. Ayan ang pinakamalaking tanong. Kasi pinagmamalaki na ng Trillanes na isa raw siya sa mga testigo eh. Paano nangyari yun? Wala naman kayong ugnayan ni BP Sara. Anong klaseng testigo yan? O di lumalabas po ngayon, dalawa lang yung purpose nila is either mag-fishing expedition sila or siraan na po si BP Sara para po sa 2028 baka matalo dahil sa gagawin nilang paninira ngayon. Eh ano pa po bang paninira nyo kay BP Sara na mabibigla pa po yung mga tao? Ha? Ginawa ni BP Sara yan? Ha? At alam ni Trillanes, si Trillanes na nagsabi, ha? Lahat na po na ibintang nyo kay BP Sara na wala na pong shocking na masasabi si Trillanes na ibintang nyo na po sa kanya lahat. Pati nga po yung parte siya ng Davao Death Squad, nabintang nyo na. Na siya ay kumukuha ng pera mula sa Pogo, mula sa mga drug lord, na ibintang nyo na rin. Kahit na numero uno yung pamilya nila ng mga Duterte, numero unong galit sa droga, binibintang nyo pa rin na sila yung lords of all drug lords. Ano pa po ang hindi namin narinig na bintang ninyo? Ano pa ang ibibintang ni Trillanes na bago sa amin? Nabintang na rin ng mga alipores nyo na tomboy si BP Sara. Minsan, chinismis nyo pa rin na may relasyon. Hindi kay Trillanes to yung mga kung sino-sinong vlogger. Chinismis nyo na rin na may relasyon si BP Sara kay Zulaika. Ano pa po ang masasaking sa amin? Pati yung basketball player na nanapak, chinismis nyo rin na naging karelasyon din ni BP Sara. Ano pa ang hindi nyo nasabi na masyasyak pa kami? Tumalab po ba yan lahat? May naniwala po ba? Wala. Ano pa po ang ibibintang nyo kay BP Sara na makakapagpabagsak pa ng kanyang... Sinabi nyo na lahat. Lahat ng pinaka-imposible, nasabi nyo na. Pero huwag kayong mag-alala.
Ang sabi ng mga abogado ni BP Sara, lahat ng maninira ngayon, ididemanda namin. Kung nakalusot kayo nun dahil ugali ng mga Duterte, sagutin lang. Ugali ng mga Duterte, hindi magreklamo. Na-realize ni BP Sara, puta, hindi na nga pinapansin si Matubato tsaka si Las Cañas. Nakarating pa ng ICC. Eto si Madriaga, kinakailangan kalusin na kagad. Papatulan na dahil ginagamit nyo yung mga pagsisinungaling, ginagamit nyo laban kay BP Sara sa impeachment court. Ano pa po? Ang pwede nyong ibintang na tumatanggap ng pera mula sa Pogo, tumatanggap na pera mula sa mga drug lords, karelasyon ng kung sino-sinong tao, tomboy si BP Sara, magnanakaw si BP. Ano pa? Ang question, paano nyo tinanggap si Trillanes na maging testigo samantalang hindi naman siya nakasama man lang ni BP Sara kahit kailan? O baka yun yung itetestigo ni Trillanes na nakatira pala siya sa bahay ni BP Sara. Anong pagpatong ng bangko? Pagpatong ng bangko? Dahil para yun ang stage niya? Diyos ko naman. Minsan tomboy, minsan lalakero. Diyos ko. Sanga-sanga na yung kanilang yung kanilang mismong mga akusasyon, nagsasanga-sanga na Di na nila alam din kung ano ang totoo at hindi. Okay. Pero sa kabila po niyan, maganda po yung sinabi ni Attorney Rowena Guanzon. Ito po pinalalabas nila, umiiwas na naman, ayaw na naman sagutin. Sabi po ni Attorney Rowena Guanzon, hindi pag-iwas yung sagot niya dito. Brilliant move yun. Alam naman ng lahat na lulusot ito sa House at Senate Impeachment Court. Ang totoong laban, so why waste time and effort? Hindi. Mali ang basa ko. Alam naman ng lahat na lulusot ito sa House, yung impeachment. At sa Senate Impeachment Court ang totoong laban. So why waste time and effort? Diba? Ganun din naman po yan 54-1 po ang boto. Si Suntay lang po ang bumoto. 54-1. Kumbaga sa laro, tuloy natin sinabi ni Attorney Guanzon. Ituloy-tuloy natin from the top. Hindi pag-iwas ang sagot niya dito. Brilliant move yun. Alam naman ng lahat na lulusot ito sa House. Sa Senate Impeachment Court ang totoong laban. So why waste time and effort? Kumbaga sa laro, ngayon sila magtapon ng alas nila. Tapos sasagutin natin sa dulo na para di nila mabasa agad ang gagawin natin. Calculated move yun. Sa bilang pa lang ngayon, kahit di mag-convince si Inday sa mga senador, ay may bilang siyang for acquittal 9 votes. Same bilang ng minority. Sa basa ko, may 4 hanggang 7 sa majority ngayon, hindi rin boboto dito. Durog yan, besh. Yan po ang pahayag ni Attorney Rowena Guanzon. Durog kayo, besh. Ilabas nyo na lahat ng barahan ninyo. Pero pagdating ng panahon, durog pa rin kayo kay BP Sara. Yan lang po ang ating topic. Ngayon naman panahon na para kayong magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magbigay ng pangkape.